sa panahon natin ngayon, kasi ako gusto ko din to. Sino ba naman ang taong hindi gustong yumaman? Ayun. Parang ganon. Kasi pag hindi ka mayaman, hindi mo mararating yung mga lugar na gusto mong puntahan. Wala kang pera. Hindi mo makakain yung mga gusto mong pagkain. Diba parang ganun. Pero mas maganda pag mga ganitong klase ng mga bagay na gusto mong maabot sa buhay, dapat mas maganda din kung galing din sa pagsusumikap mo yan. Diba? Hindi yung tipong nakuha mo yung yaman mo dahil sa masama, diba? Dahil sa hindi mabuti, dahil gumamit ka ng paraan na hindi maganda. Diba? Ay nako, para maliwanagan tayo, makakasama natin yung mga na-OFW natin dyan na nanonood sa atin sa iba't ibang OFW community sa iba't ibang bansa. Nako, pagkakataon nyo na tong magtanong sa guest natin ngayon. Ang CEO, President ng Ross Realty. Ang ganda ng ng may royalty, may name. Sounds Dr. Rusha Naga Samporna. Yan. Parang yung tipong mga Samporna, mga bigati na mga apelyido sa larangan ng pagpepera. Pangalan pa lang. Pangalan pa lang, pang mayaman na. Doktor pa. Dr. Rush, magandang umaga, maayong buntag, maupay nga aga sa inyo, sir. Yes, sir. Good morning. Salamat po sa inyong lahat, kay Sir Paul Montebon at Ma'am Val Divinagracia. Salamat po sa inyo at sa lahat ng ating tagapakinig. Salamat sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Correct. Ano bang saan ba kayo anong probinsya ninyo, Dr. Rush? O baka taga-ibang bansa Agusan, kayo? Diba po? Yes po, Agusan. If I may correct, sir, Rush. Mabilis po, mabilis. Mabilis ang kaperahan dito. Yes, taga San Francisco po ako, Agusan del Sur. Agusan, so daghang mga Bisaya dito, sir. Oh yes, mga Bisaya, malapit po kami sa Davao, actually sa inyong pinanggalingan ng station. Nakaadto na ka dito, sir? Nakabisita na kagbalik, sir? Sa Davao? Yeah, of course. Well, anyway, curious kami dahil may aklat ka pala na minamanufacture at ginagawa at ginawa na. Paano ano ba yung titulo ng aklat na to? Yan, background. Ang ganda ng quote ninyo, sir, ha? 7 steps to Yan. become 7 steps to become a millionaire. Ayun. Yeah, 7 steps to become a millionaire. Turuan nyo kami paano maging milyonaryo at paano nyo to na-conceptualize itong aklat na ito. Dr. Rush. Okay, para sa ating kalaman, no, sa ating mga pakinig, para sa lahat, no. Nabuo ang librong ito kasi nung galing ako sa abroad, I was an OFW, no. Umuwi ako sa Pilipinas back 2008 at nag-umpisa ako ng business, at doon sa business na ginagawa natin, nandoon yung ups and down, nakikita natin kung ano yung mga kamalian na ginagawa ng ating mga businessmen, no? Kung sino yung mga gumagawa ng business, mga bagong nagbi-business. So, habang ginagawa natin yung business at nagbabasa tayo ng maraming mga libro, tulad lang nung libro ni Robert Kiyosaki, no? Siguro naman nakabasa na kayo ng libro ning Robert Kiyosaki, yung Rich Dad Poor Dad. So doon nalaman natin yung mga iba't ibang mga technique, mga kailangang gawin. Tapos nagbasa tayo, nag-attend tayo ng mga seminars nila Bu Sanchez, nila Chinkitan, at marami pang iba. Talagang doon tayo natuto. So habang nagbabasa at ginagawa natin sa field yung ating business,
So natututunan natin kung ano yung dapat gawin, ano yung hindi dapat gawin. Bakit ba Oh. yung mga taong mga mahihirap ay mahirap hanggang ngayon? So doon natin kasi nagtitiknot ako hanggang sa nabuo ko yung isang libro kaya naging 7 Steps to Okay. Become a Millionaire. Bago doon, Dr. Rush, bakit nga ba ang mahirap nananatiling mahirap pa rin? Ang mayaman, lalong yumayaman. Ano bang sekreto dapat? Yes. Okay. Anong sekreto? Ano bang kulang? Ang kulang lang is una dito of course kulang sila ng natatakot sila na malugi sila. Natatakot sila, fear of failure. Ito yung pinakauna dito. Risk taker. Oo, hindi sila risk taker na mga tao. Umpisa pa lang, hindi pa lang sila nag-umpisa, tinalo na sila ng kanilang takot. So hindi sila makapag-umpisa. Negatibo. Oo, negatibo. Oo. Tapos yung minsan nandun din yung lack of confidence. Kulang sila talaga sa confidence sa kanilang sarili. Oo. Tapos ito rin yung isang rason, yung tinatali tayo ng ating comfort zone. Pagka ito ay nagtatrabaho tayo, ay hindi na tayo naghahanap ng iba pang ating pagkakakitaan. Kasi oo, natatali na tayo doon comfort ako nakakakain na ako maganda na yung aking sasakyan maganda na yung aking bahay. So Dapat hindi tayo mag-control ka. Yes, dapat nag-isip pa tayo ng iba. Dapat malaki yung ating lipad, mataas yung ating lipad. Dapat mataas yung ating pangarap sa buhay. Ayan. So yan yung kulang. Kung Yun yung mga bakit kulang. Oo. lalo naghihirap dahil minsan 'di ba Nagsisettle lang din. totoo yung nangyayari ng one day millionaire, 1 year mantener. Yes. May Tama yan, diba? tama yan. ako ngayon kinabukasan wala na dahil hurot-hurot. Mm. Kasi minsanan kasi yung pera, kaya gastos dito, gastos doon. Oh, Hindi yes. marunong pag hindi business minded. Yeah, Hindi yeah. business-minded. Kung ang isang tao ay business minded, maliit lang na halaga, napapalaki niya. Napapalaki niya, yes. At isang napakagandang at napaka-importanteng bagay kung bakit yung mahirap ay mahirap pa rin is yung ignorance of good things. Dahil hindi natin alam kung paano magiging milyonaryo, so hindi importante sa atin. Dati-rati sir, Lalo na pag hindi mo napaghirapan, dati-rati sir, hindi natin alam yung, alam mo sir, dati-rati hindi natin alam yung Apple na cellphone, di ba? Nung hindi pa natin nakita yan, hindi natin pinapangarap yan eh. Yeah. Okay. Pagka nakita mo na yan, papangarapin mo na yan kung paano ka makakakuha. Oo. Pag kumbaga ang point is kumbaga pag nakita mo na siya, parang gugustuhin mo na din kung makikita mo yung kunyari, makita mo ang pagiging milyonaryo, 'di ba? Anong kaganda doon, parang magiging Oo. Lalo na pagka matulungin ang tao. vision. Yes. Oo. As if you see your future ahead of you, pero ginagawan mo na ng hakbang. Yeah. Yes sir, yes sir. Doon ka gagawa ng mga plano mo. Doon papasok itong 7 steps to become a millionaire. Nako, sige. Unahin natin, ano ba yung unang step para maging millionaire kami agad? Pagkatapos ng Good Morning Sunshine at interview na to, yan na yung una naming gagawin. Yes. Okay sir. Go ahead, Dr. Okay, Rush. if you just give me an time, no? Kahit sa maikling oras, i-discuss natin ito. Ilang oras, our station, ibibigay namin. Senaryo lang kami. Sige po, step 1. Okay, step 1, dapat maging positibo ang iyong pag-iisip. Dapat maging positibo ka. Kasi sa una pa lang, kung hindi ka positibo, kasi karamihan sa mga tao ay hindi para sa akin yan, kumbaga hindi ako nag-aral, 'di ba? Hindi Kayanan mo. Oo, dapat ilagay mo sa iyong kukote na kaya mo. Oo.
walang bagay na hindi mo kaya. Kung nakaya ni Henry Say, kung nakaya ni Villar, bakit hindi mo kaya? Akala ko kaya din ni Henry D. Oh, yeah. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh, positive eh. Kasi kung magiging negative ka sa iyong sarili, talagang wala kang aabutin. Okay. 'Di ba? Step. Step 2 is of course passion. Dapat kung ano yung gusto mong gawin, mayroon kang passion. Mahal mo 'to. Kasi hindi ka magiging successful sa bagay na ginagawa mo na hindi mo mahal yung ginagawa mo. Totoo. Actually, mag-failure ka lang mamaya, hindi ka wala kang interest, mamaya hindi na naman, mamaya okay ka na naman. Yeah. Exactly. I tried that. Yeah. Oo. At pag mahal mo yung trabaho mo, kahit maliit yung kita, sige ka pa rin. Sige ka pa rin. Hapon. Sacrifices kasi eh. Correct. Sacrifices. Sacrifice, Okay. ganon. Step 3. Step 3 is dapat gumawa ka ng plano. Importante. Importante yung plano kasi ganito yan eh. Maraming taong gawa sila ng gawa, trabaho ng trabaho, at the end of the day, wala silang maipon kasi wala silang plano. Hindi nila ginawaan ng plano. Dapat mayroon kang, ano ba yan, timeline. Okay, gusto mong makabili ng iPhone. Magkano ba? 100,000. 'Di ba? Kung yung plano mo sa 100,000 kung paano mo siya iiponin, di dapat 1 year, 'di ba? Paano ko ba siya kukunin? Paano ba ako mag-iipon? 'Di ba? Ibabawas mo 'to sa salary mo, 'di ba? So dapat i-divide mo into 12 months para makitain mo para maipon mo yung pera na yon. Tapos pangalawang plano, kung hindi kaya kung hindi kaya nung salary mo, dito papasok yung eagerness mo dati nung hindi ka pa nakapagtrabaho, ulanan ka, arawan ka dahil sa paghahanap ng trabaho. So ngayon, papasok dito kasi karamihan sa mga tao sinasabi, hindi ko kaya mag-ipon eh. 'Di ba? Kulang eh. May temptation sa pagkain, sa ganito. So ngayon, ikokontrol mo siya. 'Di ba? Magkukontrol ka kung paano gumamit ng pera, tapos paano ako kikita ng paano ako makakuha ng another money machine, pangatlong money machine, 'di ba? Pag-isipan mo, mag-isip ka, mga part-time, manok lang, bumili ka ng isang manok ngayon, araw-araw nag-itlog yan, pera na yan. Totoo. Diba? Hanggang sa eventually magiging poultry na yan. Poultry na yan. Umabot ka sa backyard poultry, tapos umabot ka ng yard poultry, di ba? Yan, oo. Ganun Ayan, yun. okay. Step 4. Step 4 natin, sir, is ito yung isang napaka-importante action. Kasi lahat ng yan, baliwala lahat yan. Hindi ka magiging milyonaryo kung wala kang action. Nakaupo ka lang din sa bahay niyo, sir, no? Tapos, hindi naman lalapit ang pera. Dapat maghanap ng pera. So, dapat positibo ka, dapat may Passion. tapos may plano ka. Yung plano mo, gawan mo na ng paraan. Gawan mo na ng paraan. Dito na papasok yung action mo. Gawan mo ng paraan. Huwag ka lang umupo, di ba? Sunod, pag halimbawa nakagawa ka na ng paraan, action. Okay. Dapat mag-aral ka rin. Huwag kang umupo lang or huwag mong gawin kung ano lang yung naiisip mo. Mag-aral ka rin. Nandyan si Dr. Rush Nagasamporna. Magbasa kanyang libro. Nandyan si Bu Sanchez. Magbasa ka sa kanila. Mag-attend ka ng seminar. Di ba? Nandiyan ngayon ng Facebook, YouTube, di ba? Mag-aral ka. Ano yon? Huwag Diba? titigil matuto. Tapos ang napaka-importante sa financial education na kailangan natin, maraming taong kaya nagiging failure ay dahil hindi nila alam kung ano yung formula of income. Ano ba yung formula of income? Paano ba? Napakasimple kasi karamihan pag nakuha na nila yung income nila,
ah, inuuna nila bawasin yung expenses nila, which is beyond your imagination. Di ba? Pagka inuna mong alisin yung expenses mo, wala talagang matitira sa'yo. Wala talaga. Kasi pumasok ka sa mall, puro sale yan. Di ba? Naka-sales lahat, lalo na pagka December, lalo na pagka mga sales, di ba? So talagang walang maiiwan sa'yo. So dapat may control ka sa pera mo. So dahil yung wrong formula nila na income minus expenses equals savings. So baliktarin nila. Dapat income minus savings or investment tapos expenses. Okay. Unahin mo muna yung pagpapalago kaysa sa Pagpapalago. So doon na naman papasok yung dapat mayroong kang kumbaga pag-isipan mo kasi sabi nila kulang daw di mag-part-time ka. Ipasok mo yung eagerness mo sa paghanap buhay. sakripisyo mo muna yung mga gusto. Ay. Kasi- Sakripisyo. Asan na tayo? Number 5 na? Number 6. Number 6 na tayo. Oh. Oo. Okay. Isa rin ito napaka-importante kasi karamihan ng mga financial na nagtuturo is sabi nila it's all about the hard work. 'Di ba? Ayun yung importante, no? Pero sa akin, ma'am, hindi ang hard work ang kailangan natin. Oo, kailangan natin ng hard work para makakain. 'Di ba? Pero kung gusto mong maging milyonaryo, maging mayaman, maging successful or financially free, dapat ipasok mo yung working smart. Oh. Kasi kung hard work, lahat ng mga hardworking ngayon, mga laborers, pasensya sa kanila, mga farmers, walang yumayaman kasi puro hard work. Walang diskarte. 'Di ba? Walang diskarte. Earn money with smart Moves. plans. Smart plans, smart moves, 'di ba? Tapos Hardworking pa, tas may mga smart move pa. Ganun. Smart moves. Dapat madiskarte ka. Oo, hindi lang puro hard work. Dapat streetwise, ganun. Kumbaga, Oo. kung sa para na pa, hindi lang academically intelligent, dapat streetwise din. Yun. Oo. okay. Number 7, Doc Rush. Ang number 7 natin, sir, is kalimutan natin yung fear of failure. I-train natin yung ating sarili na hindi na tayo magiging failure pa. Oo. Bumalik tayo dun sa kumbaga parang sa positive na alisin na natin yung fear of failure. Learn how to handle your fear of failure. Oo. Doc Rush, ano yung gusto mong mensahe para sa mga OFW natin? Kasi sila yung may immediate na access ng pera kasi malalaki nga yung pera ng ibang bansa tapos ipinapadala dito sa Pilipinas. Ano yung dapat mong mensahe para sa kanila na gumaan at gumanda, umalwan ang buhay ng mga pamilya nila? Okay, ang pinaka gusto kong sabihin sa mga OFW kasi I've been an OFW for 8 years. Umuwi ako sa Pilipinas noong 2008, pumunta ako noong 2000, yes, January 2000. Ang naging experience ko doon sa Saudi, sa abroad, o kahit saan man sa sulok ng mundo, ay yung paggastos nila, dapat mayroong silang control sa kanilang pera. Otherwise, pag uwi nila, wala silang maiiwan. Pangalawa, pag uwi nila, kasi hindi sila umuwi na wala silang pera kasi wala daw na ipon, so wala silang magagastos. Hindi nila alam na napakalaki talaga kasi every time na umuwi sila dito sa Pilipinas, gumagastos sila ng almost 500,000, half a million para lang pasayahin yung kanilang pamilya. No? Bili dito ng bili tapos punta kung saan gustong pumunta. 'Di ba? Mga beaches, kung saan-saan gusto ng request ng kanilang pamilya. Mag-ipon sila, dapat mayroon silang control sa kanilang pera. Tapos ang turo ko sa kanila para naman hindi masayang, alisin muna nila yung kanilang 20% o 30% ng kanilang kita. Huwag sila magpadala sa Pilipinas. Unahin nila ang kanilang sarili.
Unahin nila ang kanilang sarili. Kasi at the end of the day, pag uwi nila, pag wala nang silang pera, hindi na ganun yung pagmamahal sa kanila ng kanilang pamilya. Kakalimutan na rin sila. Kakalimutan na rin sila kasi wala silang maibigay. Alright. Doc Rush, mag-cut tayo, no? Pero maaari pa nating balikan yung topic ni Doc Rush sa Baka susunod. pwede siya ulit Oo, mag-guest. pwede ulit. Oh. Pwede. Imbitahan mo ang lahat ng mga kababayan natin para sa aklat po ninyo. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood at sa, of course, sa programa ng SMNI, no? DCER. Tapos salamat sa inyo, maraming salamat. Imbitahin ko kayong bumili kayo ng aking libro, The 7 Steps to Become a Millionaire, para matuto kayo at malaman nyo kung ano yung dapat nyong gawin. Kung gusto niyo rin, sir, na imbitahin ako dito patungkol naman sa stock market, pwede rin natin i-discuss yan, at para sa ating mga OFW at i-discuss natin sa kanila kung paano lumago yung kanilang pera manggaling sa papunta sa stock market. Salamat po sa inyong lahat. Salamat Dr. Rush. Paporna. Oo. Kasi nga naman ka-time constraint kasi kaya Correct. na ano natin. Baka Sige. pwede natin mag-guest ulit. Sige, talaga. paalam na tayo. Kami po yung mga lingkod, Paul Montibon. At the partner pa. And to our honorary chairman, Pastor Apollo C. Kibloy. Good morning, sir. And ingat po lagi. Thank you so much for giving us the opportunity to be part of your #1 broadcasting network in the country. Yan, lagi tatandaan dito sa Good Morning Sunshine, laging good. Lagi may sunshine ng morning. Kapag kasama si Paul at Val, dito na po yung stragita sa #1. Good morning, sunshine. Hi, ay, ay. Yan ang buhay. all around the world. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Good Morning Sunshine. Muli itong pakinggan sa ganitong oras. Dito pa rin sa DZAR Sunshine Radio, your Earth-friendly radio. Maharlika Party-List, trabaho at negosyo para sa lahat. Ipaglalaban ang kapakanan ng mga katutubo. May tulong at ayuda sa